Ang ating ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-19 na araw ng Nobyembre, ay nagmula kay San Lucas. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlik ang pumunta sa malayang lupain upang siyang gawing hari at pagkatapos nito siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyan. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang 1 gintong salapi ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunti, ipinagkakatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong iyan ay hahatulang kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim? Bakit hindi mo na lamang idineposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay nagmula kay Brother Celton Sindo. Huwag magpabaya sa pabuya. Itinalaga ng inang ng simbahan ang Nobyembre bilang buwan kung saan pinagdinilayan ang mga huling bagay, eschatology, tulad ng katuturan ng buhay at kamatayan, purgatorio at impyerno. Ang matalinhagang ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin na magkaugnay ang tiwala at pabuya. Labis ngang magtiwala at magbigay ang may kayang amo sa kanyang mga alipin. Tig-1 salaping ginto ang ibinigay sa kanila, lahat ng walang kahirap-hirap. Ang may kapal ay sadyang mapagpala at mapagtiwala. Subalit, kaalinsabay nito ay ang pag-asa niyang susuklian naman natin ang karampatang katapatan at kasipagan, ang kabutihan loob niya sa atin. Ang nakakalungkot, pagre-rebelyon, panunumbat at pagsasawalang bahala pa
ang madalas nating isinusukli sa wagas niyang pag-ibig na nananatili. At huwag rin nating kaliligtaan na si Kristo ay hindi lamang mapagpala, makatarungang hukom rin siya. Sa kanyang muling pagbabalik, kakamtin ng lahat ang nararapat nating tanggapin sa lahat ng ating nagawa, mabuti man o masama. Sawimpalad ang nagpabaya habang ang matapat at masikap ay higit pang sasagana. Sa wakas ng hiram nating buhay, mapakinggan nawa natin mula kay Kristo, ating Hari. Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo't tanggapin ng kahariang inihanda para sa inyo mula palikhain ang mundo. Manalangin tayo. Jesus, gawin mo kaming mabuting katiwala sa lahat ng iyong pagpapala. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.